Part 37 na ng ating NBA Trivia. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Well appreciated. At dahil dyan, samahan mo ko ulit maghanap ng mga tanong sa comment section at subukan nating sagutin. Sa tanong na bakit daw tinatapon yung Gatorade after the game, hindi ko gets. Pero kung ibig sabihin ay yung binubuhos lang kada laro, simpleng sagot, libre lang naman kasi yun, kaya okay lang ipagtatapon o ipaligo sa teammate nila. Pero kung ibig sabihin ay sa post-game interview ay inaalis nila yung Gatorade sa mesa, baka kasi iba ang personal endorsement ng player o may conflict sa personal nilang ini-endorso. Halimbawa, may player na may kontrata sa ibang sports drink like Body Armor or BioSteel. Kung nakaharap yung bote ng Gatorade sa camera, parang indirect promotion yon. Kaya tinatabi nila para hindi sumalungat sa brand deal nila. Si Gatorade ay official sponsor ng NBA, kaya may right sila ilagay yon sa mga post-game press con. Pero hindi required ang player na hawakan, inumin o mag-promote. Ano daw yung Bed-Stuy? Sabi ni Kuya mo Jong Beton. Ang Bed-Stuy o Bed-Stuy ay short term para sa Bedford-Stuyvesant, isang kilalang neighborhood sa Brooklyn, New York. Dito malapit ang home base ng Brooklyn Nets, kaya ginamit nila yung pangalan sa kanilang City Edition jersey. Yung lugar na yon ay may rich culture at history. Kilala ito sa hip-hop at basketball roots, pati na rin sa pagiging tahanan ng maraming African-American icons. Isa sa pinakasikat na galing dito ay si The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls. Tanong ni Quiz Hansi Bobbies, Idol, may asa ko. Totoo ba yung papa ni Jordan kakanain kung mag-champion sila? Well, actually, nadinig ko na tong conspiracy theory nung bata pa ako. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung kwento. Nilapitan daw si Jordan ng mafia at sinabihang ipatalo yung finals kasi nakapusta daw sila sa kalaban. Kung hindi susunod si MJ, may mangyayari daw sa tatay niya. Pero hindi daw pumayag si MJ at ipinanalo pa din yung finals, kaya umiyak siya after manalo ng finals knowing na may mangyayari sa tatay niya. Pero ang totoo, kwento lang pala yon ng mga lasing nating tito dati. In short, hindi totoo yung conspiracy na yon. Kasi noong July 23, 1993, ang tatay ni Jordan ay natutulog sa kanyang kotse sa isang highway stop sa North Carolina. Na-ambush siya ng dalawang teenager na nanakawin sana yung sasakyan niya. Baka ng laban, kaya yun, alam nyo na. Natagpuan ang katawan niya matapos ang halos 2 linggo sa isang swamp area. Yung nakikita nyo na umiiyak si Jordan after manalo ng championship, 1996 na yon, 3 years nang wala yung tatay niya. Sobrang emosyonal lang siya doon kasi unang title niya na wala na yung tatay niya at nataon pang Father's Day yon. Kaya doon siya napaiyak ng todo. Question naman galing kay Quiz Jepel Dupingay, gaano po kataas ang ring ng NBA? Well, ang official height ng basketball ring sa NBA, FIBA at kahit sa high school leagues ay 10 feet o 3.05 meters mula sa sahig. Standard na yan worldwide simula pa nung early 1900s. Kahit sa PBA, yan ang standard. So, check nyo na kung ganyan ang height ng ring nyo sa covered court sa kanto. Sa tanong naman na bakit hindi nagsasandos sa game si Davis, lagi daw naka-t-shirt, ha? Sando na yung jersey niya eh. Baka yung pangilalim ang tinutukoy niya. Ang tawag dyan ay compression shirt o compression gear. Hindi yan basta forma lang, may purpose talaga yan. Yung kay AD for example, dahil madalas siyang ma-injury, yung undershirt minsan may padding para protection sa ribs, balikat o dibdib. Nakakatulong para mas dumalo yung dugo at mabawasan ang muscle fatigue. Kaya minsan makakakita ka ng compression shirt na isang balikat lang. Depende sa kung anong part lang yung gustong protektahan. Tanong ni Quiz Hero Kusaka, magkano estimated income ng home team and away team pag puno ang arena? Yung away team, wala. Pag hindi nyo court, wala kayong kita doon. Yung home team naman, depende sa team. Remember, may big market teams at small market teams. Magkaiba ang presyuhan ng tickets nila. For example lang, sa Chase Center, ang average ticket nila ay $200. So kung puno yung arena, times 18,000, nasa estimated $3.6 million. So okay si Thunder home game naman, $80 lang ang average ticket price. So times seating capacity na 18,200, roughly nasa 1.4 million lang. Mas maliit kesa sa sold out ticket ng Golden State. Sa isang season, times mo lang sa 41 games kasi yung another 41 games, malabang road game na yon. At last, lagi natin nadidinig yung Naismith Basketball Hall of Fame at ang Larry O'Brien Trophy. Pero sa tanong na sino ba si Naismith at si O'Brien? Well, si James Naismith ay hindi lolo o kamag-anak ni Aaron Naismith. Siya yung nag-imbento ng basketball noong 1891 sa Springfield, Massachusetts. PE teacher siya noon na naghahanap ng laro na pwedeng gawing indoors tuwing winter. Una niyang ginamit dati ay pitch basket at soccer ball. Kaya pag may award na nakalagay ay Naismith,
tribute yon para sa kanya. Si Larry O'Brien naman o Lawrence Francis O'Brien Jr. ay hindi isang basketball player o legend, kundi dating NBA commissioner noong 1975 to 1984. Siya yung nag-lead ng NBA nung panahon na nag-merge ang NBA at ABA noong 1976. Actually, more on political background siya at hindi talaga basketball. Bago pa maging NBA commissioner si Larry O'Brien, kilalang strategist siya sa US politics, malapit kay John F. Kennedy at Lyndon Johnson. Naging postmaster general pa nga siya bago siya napunta sa NBA. Dahil malaki ang ambag niya, hindi lang sa politika kundi pati sa basketball bilang commissioner, pinangalan sa kanya yung NBA Championship Trophy. Paki-like ng ating video kung may natutunan ka at palambing naman ang ating channel. Baka naman para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.